Ito naman anti-dynasty ay hindi bago. Lagi po every Congress, yan ay Yeah. fina-file. Pero ang pinag-uusapan dyan ay hanggang saan ang itatakbo ng mga na-file ng mga anti-dynasty bills. Pero in this Congress, in the 20th Congress, first time po natin narinig na ginawa pong priority o urgent ng ating ehekutibo sa yung presidente po natin itong mga anti-dynasty bills na nakasalang sa ating Kongreso. Political dynasty, ayon sa ating mga political science experts, ay may dalawang kategorya. Meron tayong mga payat na dynasty, meron mga matatabang dynasty. At yung mga payat na dynasty, ano lang yan? Dalawang magkamag-anak na parehong nakaupo sa pwesto, whether national or local. Ang fat dynasty naman o yung matabang dynasty, ang simpleng definition ay kapag more than two ang magkakamag-anak na nakaupo sa gobyerno after an election. So yan yung common sense or yung pinaka-basic definition ng political dynasty. Too much discretion is equals to corruption. So again, power plus too much discretion at nagkakaroon ng maraming discretion kapag may monopolya. At ang mga political dynasties natin ay may monopolya ng political power. So kaya nagkakaroon ng corruption. So itong flood control scandal natin, ito ay dahil sa ating mga political dynasties. Kasi hindi naman bago sa atin na ang mayor, ang vice mayor, ang congressman ay magkakamag-anak. At kapag yung mga yan ay magkakamag-anak, sila na lang nag-uusap. Ito yung budget na meron ako, ito yung ipapasa. So yung sa executive naman, sige, ganito natin gagawin. Paano natin gagamitin yung budget na yan? At nakita natin sa flood control scandal hearings na may mga budget na talagang wala namang proyektong lumalabas. So yan yung pinakadahilan. Bakit tayo ay may anti-dynasty prohibition sa ating constitution? Kasi ano yan tinatanggalan ng check and balance yung anong meron tayo sa ating gobyerno. Halos mag-apat na dekada na ang anti-dynasty na prohibition sa ating constitution. Pero wala pa tayong nakikitang isang batas except for the SK Reform Law na ini-implement na to. Bakit? Kasi sino bang maaapektuhan primarily kapag nagkaroon ng anti-dynasty prohibition? Yung mga namumuno sa atin, lalo-lalo na yung gumagawa ng batas natin. Yung gagawa ng batas, sila maapektuhan. Di ba may kasabihan nga tayo na para kumuha sila ng bato na ipupukpuk nila sa kanilang mga sariling ulo. So ganun natin yan tinitignan. Pero kung may mga political dynasties tayo na magiging supportive sa passage ng anti-dynasty bills, malaking tulong yan. Yung mga unopposed positions, pataas siya ng pataas. 300 noong 2019, naging 500 noong 2022. Nitong 2025 election, more than 800 positions na at the local level unopposed. Ibig sabihin, wala na talagang ibang gustong tumakbo. Bakit? Kasi ang laging sasabihin ng mga gustong tumakbo or nagkakaroon ng interest, ay, wala akong pera. At kapag walang pera, ang kakalabanin mo ay napakaraming pera. Na simula nung pinanganak ka, sila na yung nakagisnan mo sa balota, sila na yung laging binoboto ng mga tao. Of course, ang daming pera ng mga yan. Meron din tayong usapin ng abuse of government resources. Meron silang government resources, tao ng gobyerno at their disposal. At realidad yan ng politika na yung mga ganyan ay nagagamit rin lalo na pag-elect. Nung sinusulong namin yan sa huling 2-3 kongreso, lagi sinasabi sa amin, naku, walang pera, Atty. Ona, mga kasama sa lente, masyadong malaki yan. Tapos sa amin, tinatanggap namin kasi oo nga, malaking perang 18 billion. Pero ngayon, pagkatapos ng flood control, sa 18 billion, malaki pa ba siya? Hindi na, di ba? Parang hindi pala talaga malaking pera ang 18 billion at ang dami palang pera ng Pilipinas na napupunta lang sa corruption. Yeah. Ang barangay ang pinaka-importanting local government unit sa ating bansa. Kasi kung meron tayong gobyerno na araw-araw natin nakakasalamuha, araw-araw nating nararamdaman, yan yung barangay. So, wag po ninyong maliitin ang pagtakbo sa barangay at SK election kasi kung may gobyerno po
naramdam talaga nating lahat, yan po ay kayo po mga barangay at SK officials. So, kayo po ay maghanda, ngayon pa lang, kung kayo interesado, mag-aral na kayo, ano ba yung kailangan yung knowledge at skill set para maging epektibong mga barangay at SK officials. Pangalawa, siguro tignan niyo rin po, mag-survey na kayo, ano ba yung mga dapat kong sabihin sa aking kampanya na magiging kapaki-pakinabang sa aking mga kabarangay. Kasi dapat, ang kampanya ay hindi dapat, siyempre ayaw po natin na vote buying, huwag tayo maglalabas ng pera. So paano mo maaakit or paano mo makukumbinsi ang iyong mga kabarangay, dapat alam mo ano yung problema at kapag nangampanya ka, alam mo rin yung ito yung solusyon. Kasi gusto naman natin na program-driven at solution-driven yung ating mga barangay at SK officials na alam nila at responsive yung programa na ibibigay nila at ipapanukala sa kanilang mga kabarangay.